ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:13 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Martes, Mayo 26, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Cadastral survey pati gayunon sa Haro River agad mangin balasihan sa flood mitigation projects kag urban planning initiatives. Headline. 3.6 milyones pesos nga balor sa Shabu na kumpiska sa buy-bus operation sa Estancia, Iloilo. Headline. Duha ka adlaw nga diskwento caravan sa Lambunaw nagsugod. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magkapatigayon sa isa ka cadastral line delineation survey sa Haro River matapos nga ginpirmahan ang Memorandum of Agreement sa tunga sang Iloilo City Government kag Department of Department of Environment and Natural Resources kung DNR. Ginpangunahan ni Mayor Raisa Treñas kag Provincial Environment and Natural Resources Officer Salvador Manglinog Jr. ang pirmahanay sang MOA sang Lunes para sa paghiwat sang survey. Ang survey may pundo nga 6 milyon kag tinutuyo nga magpahamtang sa insekto nga boundaries sa Haro River nga mangin balasihan sa pagpatuman sang flood mitigation projects kag urban planning initiatives sang syudad mangin balasihan man ini sa pagtumod sang area sa Haro River nga kinahanglan ipaidalom sa clearing operation sagud mabuhinan ang risgo sa tion nga may baha o kon kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang duha ka lalaki sa ginpatigay nga buy-bus operation sa Barangay Poblacion Zone 1, Estancia, Iloilo. Ginkilala mga sospek na sanda alias Joji, 43 anyos, kag alias Jess, 38 anyos, luon sa residente sang nainambitan nga lugar. Padayon naman nga ginapangitang isa pa ka drug suspect nga ginkilala nga si alias Sir nga nakapalagyo. Base sa investigasyon, sanda alias Joji, kag alias Sir ang primary target sang operasyon matapos ang kapin 6 ka bulan nga intelligence monitoring kag case build-up. Ginapatihan nga involve ang mga sospek sa baligyaanay kag distribusyon sang illegal nga droga sa 5th District sang Iloilo kag pati na sa pila ka banwa sang 4th District of Iloilo. Nakumpiska sa mga operatiba ang 540 grams sang shabu nga may standard drug price nga 3.6 million pesos. Ang operasyon ginpatigayon sang mga operatiba sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 sa bulig sang Estancia Municipal Police Station kag Provincial Intelligence Unit. Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ang mga nadakpan nga sospek kag pag-atubangon ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ug ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang accomplishment ngini nagapakita sa importansya sang paday nga intelligence monitoring hugot nga case build-up kag maayo nga koordinasyon sa mga operating unit sa kampanya kontra illegal nga droga. Ginpasidunggan man sang opisyal ang mga operatiba bangod sang ila dedikasyon kag kapisan sa katungdanan nga nagresulta sa pagkaaresto sa mga sospek kag pagkakumpiska sang dako nga bulto sang illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka adlaw nga diskwento caravan sa Lambunaw nagsugod na. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Sugod na ang duha ka adlaw nga diskwento caravan sa Lambunaw, Iloilo. Ang aktibidad ng magalawig tubtob Mayo 27 ang ginapangurahan sa Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo, kaupod ang Lambunaw Municipal Government. Suno sa DTI Iloilo, may kapugusan nga 11 ka exhibitors ang nagapasakop sa aktibidad kay nagatanyag sa diskwento, freebies, buy one take one deals kag bundled products sa publiko. Katiwan sa aktibidad nga dalo ng mga dekalidad apang barato nga mga produkto sang mas malapit sa publiko, samtang ginaduso ang karaydan sa mga bulwarakal kag masuportahan ang mga lokal nga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Councilor Sheen Mabilog intanyagan sang service vehicle. Sino kay spokesperson Joy Fantilaga. Detalye sang balita, Emiro Sanchez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginathag ni Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson sa Office of the City Mayor Raisa Treñas, nga gintanyagan sa Iloilo City Government sa government service vehicle si Councilor Sheen Mabilog. Ang salakyan, isa ka Mitsubishi Strada pickup nga una nga gin-assign kay former City Councilor kag karon Vice Mayor Julie Grace Baronda, kag ginsaylo sa iya amay nga si former Councilor Nick Baronda. Base sa ilang nga records, ginpayag ni Gorosal nga nagapabiling nga nakapangalan ang salakyan sa staff sang Office of the Vice Mayor. Bangod wala naka-assign kay Mabilog ang nasambit nga government vehicle, bilog nga nabaton sa opisyal ang iyang representation and transportation allowance o konrata kada bulan. Ginathag ni Gorosal nga hindi pwede nga makabaton sang rata kag may ara sang service vehicle bangod sandig sa lahi, dapat nga magpili ka sang isa lang. Batunon ang ila kabilugan nga rata kada bulan o kung buhinan ang imo nga rata kagabiton ang service vehicle. Ini matapos naging kontrobersyal ang government service vehicle nga gingamit ni Mabilog sa pagbakal sang supply sang kabaranggayan nga nasiplatan nga nakapark sa isa ka mall. Ginpayag ni Mabilog nga ginhulam niya ang nasambit nga salakyan sa Office of the Vice Mayor agod gamiton sa pagbakal sang kagamitan para sa iya nga proyekto bangod wala siya nahatagan sang government service vehicle sang Iloilo City Government. Para sa Bagong Pilipinas, Emiro Sanchez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. UN delegation ginlaragway ang Iloilo bilang modelo sa women-led renewable energy. Detalye sa balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginkilala ang probinsya sang Iloilo bilang huwaran sa women-led renewable energy kag climate resilience matapos ginpabutyag sa mga opisyal halin sa UN Women kag United Nations Environment Program nga mahimo ini mangin modelo para sa iban nga mga komunidad sa Pilipinas. Ginbato ni Governor Arthur Defensor Jr. ang joint donor mission nga ginabugusan sa mga tiglawas sang UN Women, UNEP, kag gobyerno sang New Zealand bilang kabahin sang Empower Women for Climate Resilient Societies program nga ginapatuman sa probinsya. Kabahin sang delegasyon sa New Zealand Ambassador Dr. Catherine McIntosh, UN Resident Coordinator's Office Head Mattia Kovac, UN Women Portfolio Lead Maria Holzberg, kag UNEP Renewable Energy Program Officer Dr. Parimita Mohanty. Nagsapol ang delegasyon sa mga opisyales sang Kapitolyo agud istoryahan ang proseso sang Empower Initiative kag i-explore ang dugang nga kolaborasyon sa gender-responsive climate resilience kag sustainable development. Kabahin sang Iloilo Province Renewable Energy Plan ang mga gender-responsive approaches agud mangin inklusibo ang mga polisiya sa clean energy samtang ginapalapad ang mga oportunidad sa kababainhan sa green industries kag local decision making. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Road safety efforts ng Bacolod City ginpabaskog pa kadungan sa selebrasyon sang Road Safety Month. Detalye sa balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Ginapabaskog pa sa Bacolod City Government ang mga paghimakasini para sa road safety kadungan sang selebrasyon sang Road Safety Month. Sa giniwat nga aktibidad, ginapila ni Bacolod City Mayor Greg Asataya ang kooperasyon sang tanan nga sektor agud ba-address ang traffic ang mga road safety concern. Sining karon lang ang city government nagpahamtang kay retired police officer Dennis Perma bilang consultant para sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department. Ang City Engineers Office naman padayon sa pagkaayo kag pagpahamtang sa bagong traffic lights sa mga strategic na lugar. Padayon ba ang paghiwat sa road safety seminars kapag ang LTO, NIR kag mga opisyal sa mga lokal na panguluhan. Nagalaw ang Bacolod City Government na pinaagi sa sining nga mga tikang mabuhinan maaksidente kag maingganyo mga turista kag mga pedestrian nga magsunod sa mga layi sa dalan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang duha ka high-value individual sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Mabini Street, Barangay San Jose, Iloilo City proper. Ginkilala mga suspect nga sanday alias Randy, 48 anyos, kag iya live-in partner kasi alias Buka, 33 anyos, Lunsay residente sang Barangay Rizal, Estanzuela, Iloilo City proper. Base sa investigasyon, ginpatigay ng operasyon matapos pakabaton sa impormasyon halin sa concerned citizens may kantanan sa kahilabdanan sa mga suspect sa illegal nga droga. Suno sa mga otoridad, kapin isa ka bulan man, naging surveillance sa mga suspetsado antes sila nadakpan. Nakumpiska sa mga operatibang 425 grams sa shabu nga may standard drug price ng 2.8 million pesos. Ang operasyon ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa bulig sang Regional Intelligence Division 6, Philippine Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 6 kag Iloilo City Police Station 7. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang madidalagon nga operasyon nagapakita sang importante nga papel sang komunidad sa kampanya kontra illegal nga droga sa riyon. Ginapangabay sang opisyal ang paday nga suporta sang pumuloy agud mapadayon ang kalinong kagatawhay sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Veterinarian Office positibo nga malabot ang 70% vaccination target sa mga ido sa probinsya. Detalye sang balita ding Pabiona. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Positibo ang Provincial Veterinarian Office nga malabot nila ang 70% o kung 236,567 ka mga ido nga bakunangan sa kabilugan nga target population nga 337,953 subong nga tuig. As of May 15, 2026, yara sa 35.49% o kung 111,940 ang accomplishments ng PVO sa pagpamakuna sa mga ido. Suno kay PVO Head Dr. Darrell Taboada, na-delay ang ila pagpatuman sa rabies program subong nga tuig bangod late na release ang budget sa pagbakal sang dugang 12,000 doses sang bakuna. Ang vaccination campaign ginahiwat sa PVO umpisa February tubtob April. Sini nga tuig nag-umpisa ang programa sang February apang wala matapos sa bulan sang Abril bangod ginkulang sang bakuna. Nagalawom si Taboada nga ila matapos ang pagpamakuna bago mag-umpisa ang rainy season kay dako nga pagpanghangkat sa vaccination program kung tig-ululan. Sa nabigyan nga tuig, 75% ang accomplishment sa Provincial Veterinarian Office sa mass vaccination nga nagresulta sa manubo nga kaso sa rabies sa probinsya. As of May 26, 2026, wala sang human death bangod sang kagat sang ido sa Iloilo. Iloilo Provincial Government through sa Office of the Provincial Veterinarian, continue gihapon kita sa ating kampanya sa rabies program natin sa probinsya. Medyo na-delay lang kami ng bins namin na mass vaccination. Kaya pala, for several years, ang atong vaccination is February to April. Yes. For this year, nag-start kami February, pero wala din naman matapos April because may mga problema kami sa procurement. At subong nag-start na kami, distribute na kami sa bakuna sa May 15. Si Provincial Veterinarian Office Head Dr. Darrell Taboada, Ding Pabiona para sa Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Resulta sa 2025 National Demographic Health Survey sa Western Visayas ginpatpat sang PSA 6. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpatpat sang Philippine Statistics Authority kung PSA Western Visayas ang resulta sa ginhiwat nga 2025 National Demographic and Health Survey o kung NDHS sa rehiyon. Ang nasabing nga survey ginhiwat sa Oktubre 13 tubtob Nobyembre 29 sa nagligid nga tuig kag nagatuyo nga buliga ng mga policy makers kag program managers sa pagdisenyo sa mga programa kag estratehiya nga magapanami sang ikaayong lawas kag pagbag-o sa mga Pilipino. Base sa resulta ng survey, ang Western Visayas sa may total fertility rate nga 1.9% sang tuig 2025 na mas madubo sa 2% nga record sang 2022. Nagagwa man sa mga survey nga 5 sa kada isa ka gatos o kon 5.2% sa mga babae sa Western Visayas edad 15 tubtob 19 ang nagabusong sang 2025. Ang rehiyon amo ang ikasyam sa may pinakamataas nga teenage pregnancy sa bugos ka Pilipinas. Sa maternal health, 98.5% sa kabainhan ang nakaangkon sang antenatal care halin sa mga skilled provider kaangay sang doktor, nurse kag midwife. 96.7% ang nagbata sa bulig sa mga skilled provider, samtang 91.4% ang nakapacheck sa sulod sang unang adwa kadlaw matapos ang ila pagbata. Sa child immunization, 60.2% ang fully vaccinated nga kabataan samto sa gintalana nga national schedule. Samtang nagdangat sa 18.3% sang kabinan edad 15 tubtob 49 anyos ang nagpabutyag naka-eksperyensya sang pagpang-abuso halin sa ila mangin bana o kun kaupod. Nagdubo sa 15.9% halin sa 18% sang 2022 ang nakaagi sang emotional violence. Samtang nagsaka naman sa 8.1% halin sa 6.7% sang 2022 ang naka-eksperyensya sang physical violence kag 3.1% halin sa 2.5% sang 2022 ang naka-eksperyensya sang sexual violence. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Search for most outstanding local fire station sa probinsya sang Iloilo ginlunsar. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginapasad na ang mga guidelines para sa search for the most outstanding city and municipal fire station sa probinsya sang Iloilo. Ang search gindisenyo gud usisaon ng mga fire station sa probinsya kag maghatag sang award para sa mga innovative approaches sa fire prevention, protection kag suppression. May ara sang duha ka kategorya ang search, ang category A nga bug-usan sang Pasig City kag mga first class municipality sa Iloilo, kag category B nga ginapasakupan sang second tubtob fourth class municipality sa probinsya. Sa mga madaog sa category A, 150,000 ang premyo sa makakuha sang pangatlo nga pwesto, 200,000 pesos sa ikaduha nga pwesto, ag 250,000 pesos sa magakampyon. Sa category B naman, 100,000 sa second runner-up, 150,000 sa first runner-up, kag 200,000 naman sa magakampyon. Basehan sa search ang operational effectiveness, administrative capability, community engagement, kag innovation, kag best practices sang fire station. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Whale watching activity sa Libertad Antique ginatunan sang LGU bangod sa mga whale sighting sa lugar. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginatunan sang lokal nga pamunuan sang Libertad Antique ang posibilidad sang pagpatuman sang whale watching tourism sa Banwa. Suno kay Miss Dangeline Onilongo, Community Affairs Officer sa programa Tukib sang Radyo Pilipinas Iloilo, may mga sighting sa mga balyena sa kalalawran sakop sang Libertad. Rason na gud maumpisahan man ang mga hinon-anon para sa plano nga whale watching. Sa karon ginatunan sang Banwa kung paano mangin sustainable ang among nga turismo pananglit nga matigayon. Iniilabi pa nga ang mga whale sharks o kon balyena makabig nga mga wildlife species nga dapat pangapinan siling sang Community Affairs Officer.
klaro sa LGU nga dapat balanse ang pagpauswag sang turismo kag pagpangapin sang dunang manggad. Sa diin dapat responsable kag indi makadisturbo sa natural nga puloy-an sa mga balyena ang mga aktibidad may kaangtanan sa whale watching. Sa piyak nga bahin padayon man ang pagpangapin sang banwa sa mga marine protected areas. Sandig kay Unilongo yara sa 8 ang MPA sang Libertad nga nagaserbe puloy-an sa lain-lain nga marine species. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, basobra sa gatos ka pamilya nga informal settlers sa Iloilo River Esplanade 2 i-relocate sa city government. Detalye sang balita, Emiro Sancha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. I-relocate sa Iloilo City Government ang masobra isa ka gatos ka pamilya nga informal settlers nga nagpatindog sang pamalay sa kilid sang Iloilo River Esplanade 2 sa Barangay San Pedro Molo. Ang area nga nalakip sa nakuhaan sang litrato sang isa ka Ilonggo netizen ang ginakabig nga isa ka government property. Base sa datos sang Iloilo City Local Housing Office, may ara sang masobra isa ka gatos ka verified informal settler family sa nasambit nga area. Ginpayag sang city government nga ang mga kwalipikado nga pamilya i-relocate sa permanente nga puloy-an paagi sa flagship program sang syudad nga pasilong o kon pabalay para sa pamilyang Ilonggo nga ginpatigayon sang Iloilo City Local Housing Office. Nagpasalig ang Iloilo City Government nga sundon nila ang due process kag ginakonsidera man ang sitwasyon sa mga pamilya sang ginpatuman ang mga lahi kag regulasyon batok sa informal settlers. Samtang padayon naman ang pagproseso sang city government paagi sa validation, profiling kag assessment sang informal settler families nga nag-istar sa nasambit nga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Jugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Empleyado sang LTO-6 ginsuspindi bangod sa ginaligar tampering sang TOP. Detalye sang balita, Janelle Baclaran. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpapanawagan sang 1-year suspension without pay ang isa ka empleyado sang Land Transportation Office 6 bangod sang insidente sang tampering sa temporary operator's permit. Ang desisyon ng indagdag sang Regional Administrative Action Board sang LTO Region 6 sa isa ka law enforcer matapos makitaan sang substantial evidence ang natukiban nga anomalya. Sa investigasyon ginaligar sang LTO nga duha ka TOP na diskubrihan nga tampered sa tong Nobyembre tuig 2023 sa diin ginako sang enforcer ang kapaltahan. Ini na ay kaapat nga insidente sa diin hatagan penalidad sang LTO Region 6 idalom ni Director Attorney Jose Duspan II ang isa ka personnel bangod sang fixing related conduct. Nagapatimaan ini sang seryosong matikang sang LTO Region 6 ag tinluan ang imahe sang ahensya sa datos sang LTO Legal Office. Naglabot na sa 96 ka criminal cases ang ginpasaka kag yara sa 18 ang nagresulta sa conviction. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTFRB, tugod mapasanyog pa ang suporta para sa public transportation sector. Naiiwat sa coordination meeting ang LTFRB Regional Office DOLE kag mga tiglawas gikan sa transport service entity sa Iloilo City kag Iloilo Province para sa DOLE Tupad Tuloy Pasada program. Sa sinapol na istoryahan ng mga partisipante ang pilot implementation sa programa sa Buntatala Tagbak City proper route, lakip ang mga pagpanghangkat sa mga benepisyaryo nga driver. Ang sinapol ang ginpaunahan ni LTFRB Chief Transportation Development Officer Attorney Maria Josette Boyco Abiliar kag DOLE Assistant Regional Director Ms. Melissa Navarra upod sa DOLE Region 6 team. Ang Tuloy Pasada program ang nakatag benepisyo sa 116 drivers kag passenger assistant officers nga nagbaton sang 550 pesos kada adlaw sa sulod sang 20 ka adlaw nga pagpasada. Ini nagasugod sang nagligad nga Mayo 6 ka makatakop sa Mayo 28. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-umpisa na sa pag-operate ang pinakaunang 30 MVA unmanned facility substation sang More Power sa Iloilo City. Kabahin ini sa madugay na nga plano sang More Power para sa pagpasangkad sang distribution network. Kinakontrol sa subong ang pasilidad sang control center sang More pinaagi sa makabag-o nga supervisory control and data acquisition system. Totally remote o kung wala sang naga-operate kag nagamanihar sa mga equipment. Tanan nga impormasyon sang substation ginabantayan pinaagi sa pagpadala sang real-time data diretso na sa control center. Ginakabig state-of-the-art ang pasilidad sa diin sarang ma-monitor ang load flow sang substation, level sang voltahe,
kag kondisyon sang equipment bisan pa wala sang tawo nga unay nga nakabantay. Kabahin sang 5-year development plan sang more power kag grid modernization ang pagpasangkad sang SCADA systems kay intelligent electronic devices. Sa pahayag ni Engineer Wilmar Gonsaludo, PSPD Manager, iyagin pabutyag ini nga kadalagaan ang resulta sang madugay kag mitikuloso nga pagplano kag paghangop sang bugos nga sistema nga kinahanglan sa mga konsumidor. Sa Iloilo, madumduman nga sa tuig 2020 sa pagsalo sang more power, halos overloaded, ginatuktok kag hindi maayong sitwasyon sa mga substations. Iban diri ang wala na upgrade sa sulod sang 30 ka tuig nga paggamit. Gani gilayon nga ginsuguran sang more power ang pagkayo sa mga pasilidad nga nabilin humalin sa mga substations, mga distribution lines tubtob sa mga gabok nga poste kag mataas nga system loss. Dugang pa diri ang madamo nga illegal connection. Ginpatag man ni Engineer Molano ang importansya sa pagpabakod sang pundasyon sa distribution system. Kapareho sa more power agud nga mas makapangalagad sa mga konsumidor sini, labi na sa mga tion nga lubos ini nga kinahanglanon. Ginpasiguro sang more power nga hugot ang seguridad kag may yapon sang mga security personnel nga nagabantay sa mga substations. Katuyuan sini nga maproteksyonan ang operasyon sa mga unmanned substation nga ginakabig vital installation. Labi pa kag tuman kataas ang demand sa kuryente nalaman sang pag-uswag sang ekonomiya sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas may 13 na kamedalya sa nagaparang nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Detalye sang balita, Marian Grace Arenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May 13 na kamedalya ang Western Visayas Regional Athletic Association o WIVRA sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa 13 nga medalya, 4 ang gold, 5 ang silver, kag 4 man ang bronze. Gold medalist Sanday John Del Rosario sa track events 400 meters sa secondary level, Kent Joseph Bellarmina sa shot put field events, Thea Grace Clar para sa chess blitz, kag liwat nga nakakuha sang gold si Clar, kaupod ang utod sini nga si Micah Claire para sa blitz team sa chess sa elementarya. Silver medalist naman kanday Narish Alimudyan sa athletics javelin throw, Neo Sarabia sa shot put field events, Angelica Belandres sa athletics 100 meters hurdle para sa sekundarya, Sanday Jeza Mayo Lulyo sa athletics sa javelin throw, kag Micah Claire para sa blitz individual sa chess sa elementarya. Samtang bronze medalist naman Sanday Angel Villagracia sa athletics 100 meter hurdles, Faith Arjanal sa blitz individual chess, ang team nanday Rowie Cartera, Ruslan Pamplona kag Hans Lee Villorente sa blitz team chess, kag team nanday Arjanal Mulhien Imber Babao kag Andrea Victoria Balbontin sa blitz team chess. As of 3:43 p.m. sang May 26, leading ang WIVRA sa overall regular sports sa palarong pambansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. WIVRA daog kontra Karaa sa elimination round ng Football Boys Elementary sa score nga 9-0 sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Detalye sa balita, Marian Grace Arenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Daog sa ginhiwa kay elimination rounds ang Football Elementary Boys ang Western Visayas Regional Athletic Association o kun WIVRA ang kontra Cordillera Administrative Region Athletic Association o kun Karaa. Giniwat ang elimination round aga sang Martes, Mayo 26 kung sa diin ang final score 9-0 pabor sa WIVRA. Liwat nga maghahampang ang WIVRA sa elimination round kontra Caraga, ang host region sa palarong pambansa 2026 sa Miyerkules, Mayo 27. Ang WIVRA gintiglawa sa Barotac Nuevo Central Elementary School ng silver medalist man sa palarong pambansa 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpangibabaw ang twins nga Sanday Thea Grace Clar kag Micah Claire Clar sampa nga chess sa nagapaday nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Gindominar sang kapid ang Chess Elementary Girls Division matapos makuha ang gold sa Team Blitz category. Samtang nagdaugman sang gold si Thea kag silver si Mika sa Individual Blitz category. Ginapanginbulahan sang Iloilo City Sports Development Division ang kadalagan sang duha ka chess prodigies. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anti-Kenya trackster, silver medalist sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakaangkon sang silver medal ang Anti-Kenya student athlete nga si Jessa May Yuloyo sang Western Visayas Regional Athletic Association o WIVRAA sa final sang Elementary Athletics sa 2026 palarong pambansa nga ginhiwat sa Agusan del Sur. Suksok ang bib number 964 ang WIVRAA sprinter nagpakita sang kusog kag determinasyon kontra sa mga mabaskugman nga mga atleta gikan sa nunoy ituhay nga rehiyon sa Pilipinas. Ang coach ang Anti-Kenya student athlete amo si Benedicto Prasas kag supervising coach naman si Ayan Apukay. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pasinhon Javelin athlete, silver medalist sa 2026 palarong pambansa. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakakuha sang silver medal ang Pasinhon Javelin athlete sa nagapaday nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Nakuha ni Narish Alarilla Rivera Limudian sa Himumwa Agahon National High School sa Pasig City ang silver medal sa javelin throw. Sa iya labing una nga pagpasakop sa national sporting event, naghatag sa makahalawat-hawat nga pagpasundayag nga may best throw nga 59.46 meters sa Limudian. Nagpabutyag naman si Pasig City Mayor Stephen Palmares nga personal nga nagtambong sa 2026 palarong pambansa sang iya kasadya sa kadalagan ni Alimudian. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD nagumpisa na sa pag-roll out ng cash relief assistance sa TNC kag TNVS drivers sa Aklan kag Guimaras. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-umpisa na ang pag-roll out ng cash relief assistance o CRA ang Department of Social Welfare and Development Field Office Philippine Standard Time, alas 4:44 sa hapon. Kagumento man natipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Mayo 26, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo